Ang ating alagang kambing ay nakagat ng aso. Ginamot natin ito at gumawa tayo ng kulungan malapit sa ating babuyan. At nilipat na natin ang ating alagang kambing. Ito ang alaga nating kambing, si Bintoy. Nabili natin yan kay Bintoy, kaya Bintoy ang ating ipinangalan. Ito naman si Luis at si Lucky, 3 months old. Magkapatid sila, parehas silang lalaki. At ang nanay nila, si Vilma. Nabili natin yan kay Vilma. Nakagat siya ng aso, kaya medyo trauma pa siya ngayon. At nagdudugo ang kanyang kinagatan ng aso. Ito ang ating in-apply na gamot, oxytetracycline. Inisprayan natin ang kanyang sugat para hindi mamaga at hindi magkaroon ng infeksyon. Buti na lang at mapurol ang ngipin ng aso na nakakagat dito sa ating alagang kambing. At hindi malaki ang sugat. Malaki rin kasi yung aso. Kaya medyo nabalda ang kanyang paa, napilay siya, hirap maglakad. Hindi rin siya kumakain. Sana naman ay hindi mamatay itong alaga nating kambing para maparami pa natin. Ganyan kasi ang kambing, kapag may masamang nararamdaman ay ayaw talaga nila kumain. Pero kapag umepekto naman itong gamot natin at nawala ang kirot ng kanyang sugat ay baka naman kumain na siya. Umaga, tanghali at hapon natin siya applyan ng gamot hanggang 5 days. Itong gamot rin kasi na to ang ginagamit natin sa ating biik kapag nagbubulog tayo. Inisprayan natin ang kanilang sugat, kaya subok na natin na effective itong gamot na to. Obserbahan natin siya mga kamangyan. Nung unang araw na nakagat siya ay hindi siya kumain, pero ngayon na pangalawang araw na at pangalawang araw na rin nating in-applyan ng gamot ay kumain na rin ang ating alagang kambing. Pero namayat agad siya at lumiit ang kanyang tiyan. Buntis pa naman ito mga kamangyan. Sa palagay natin ay nasa 3 months na ang kanyang pagbubuntis. Ayaw na rin nila pumunta dun sa dati nating pinagtatalian sa kanila. Na-trauma na sa mga aso. Baka makagat ulit sila ng aso. Kaya naisipan natin na gumawa ng kulungan dun sa ating babuyan. At ilipat natin sila para nakikita natin at naaasikaso. Ito na ang nagawa nating kulungan. Medyo maliit pero kasya na rin silang 4. Hindi pa natin natatapos. Minadali lang natin para mailipat natin agad sila dito sa ating babuyan. Ang importante lang naman ay safe ang kanilang tulugan kapag gabi at hindi sila nababasa tuwing uulan. Ayan mga kamangyan, katabi lang nila ang kulungan ng ating alagang mga baboy. Mas maganda rin dito dahil malayo sa mga bahay, hindi nakakaperwisyo ng mga tanim ng kapitbahay, at malayo rin sa mga aso na pwedeng makakagat sa kanila. Sa ngayon dahil 4 pa lang sila ay maliit na lang muna na kulungan ang ating ginawa. Yung kakasya lang muna sila 4 dito sa kulungan, pero kapag dumami na sila ay gagawa rin tayo ng mas malaki pa na kanilang kulungan. Dito natin sila padadamihin. Doon kasi sa dati nilang kulungan ay hindi natin sila napaparami. Hindi natin sila naasikaso ng maayos. Namatayan tayo ng 6, dapat ay 10 na ang ating alagang kambing. Ang dahilan naman nun kaya namatay ay nakakain ng palay na inisprayan ng gamot. Malayo kasi tayo doon sa kanilang kulungan, kaya hindi natin na papansin na nakakain na pala sila ng palay na inisprayan ng gamot. Kaya ayun, nagkasakit hanggang sa namatay. Kung uulan naman ay tatakbo pa tayo doon sa kanilang kulungan, sa kanilang pinaglipatan, at dadalhin natin sila sa kanilang kulungan. Medyo malayo rin kasi itong ating babuyan doon sa kulungan ng ating mga kambing. Mabilis lang sana magparami ng alagang kambing kung naaasikaso natin ng maayos. Dahil itong alaga kong kambing ay binili ko ng 2 piraso sila, parehas buntis. 1 taon pa lang nang nabili ko sila, na dapat ay
10 piraso na sila ngayon. Pero namatayan niya tayo ng 6, kaya 4 na lang ang natira sa ating alagang kambing. Pero hindi tayo susuko mga kamangyan. Dito sa bagong nilipatan nila ay maraming pagkain tayong maibibigay. Malayo rin sa mga pwedeng umatake sa kanila tulad ng aso na dahilan ng kanilang pagkamatay. Naaasikaso rin natin sila ng maayos dahil pagkatapos natin gawin ang mga gawain natin dito sa ating babuyan ay saka naman natin sila aasikasuhin. Ang pagpapakain naman natin sa ating alagang kambing ay 9:30 ng umaga pagkatapos nating pakainin ang ating alagang mga baboy. At sa hapon naman ay 3:30 pagkatapos pa rin ng pagpakain natin sa ating alagang baboy. Hindi rin naman nila naaagaw ang oras na para sa alaga nating baboy dahil ang mga bakanting oras na yon ay pwede nating ilaan sa pag-asikaso sa kanila. Kung tag-ulan naman ay nandito lang rin naman tayo, pwede nating bigyan ng mga makakain nila kahit tag-ulan. Ang ating kambing sa ngayon ay 4, isang babae si Vilma, pero buntis yun mga kamangyan. Ang 3 ay lalaki. Ang plano natin, ang 2 ay ibibenta natin at ibibili natin ng babae para madagdagan pa ang ating inahin na kambing. Kapag nanganak na si Vilma at may lalaki ulit, ay ibibenta ulit natin at ibibili natin ng babaeng kambing para mas mabilis natin silang maparami. Importante lang naman may isa tayong lalaki na magkakasta sa mga babaeng kambing natin. Okay na ang lalagyan ng kanilang pagkain mga kamangyan. Pwede na nating lagyan ng pagkain para kapag nailipat na sila dito ay may pagkain na sila. Ito ang kagandahan ng pag-aalaga ng kambing mga kamangyan. Basta maganda lang ang area nyo ng pag-aalagaan nyo ng kambing at may pagkukunan kayo ng kanilang pagkain, ay pwede kayong mag-alaga dahil hindi na kayo gagastos sa kanilang pagkain. Ang kailangan na lang ay ang inyong pagod at pag-aasikaso sa mga kambing dahil kung tag-ulan ay kailangan nyo silang bigyan ng kanilang makakain. Hindi nyo pwedeng itali lang sa labas o pagalain dahil magkakasakit sila tuwing tag-ulan. Kaya importante talaga na mayroong mapagkukunan kayo ng mga pagkain dahil itong alaga kong kambing ay native lang at hindi na tayo gumagastos pa para bumili ng feeds na kanilang kakainin. Hindi tulad sa ibang nag-aalaga na bumibili talaga ng feeds pang suporta sa kanilang pagkain. Yung mga alaga naman nila mga kamangyan ay may mga lahi na nagkakahalaga ng 40 to 60k isang kambing. Kaya ginagastusan talaga nila ng feeds. Tayo ay nag-uumpisa pa lang sa mga native na kambing. Kapag tumagal na ay pwede naman tayong mag-upgrade. Yung may mga lahi na rin ang ating aalagaan. Dito sa pagsasakati ko o pagkukuha ko ng kumpay para sa ating mga alagang kambing, kapag maganda ang panahon, ay isang bisis lang sa isang araw natin gagawin tuwing hapon. Sa hapon tayo maglalagay sa kanilang pakainan. Dahil pwede naman natin silang itali sa lugar na kung saan ay mayroon silang makakain. Pero kapag tag-ulan naman ay kailangan na laging may stock ang kanilang pakainan para hindi sila nagugutuman at laging mataba ang ating alagang kambing. Dahil kapag mataba ang ating alagang kambing ay syempre marami ang kanilang magiging anak at malulusog na rin. Ayan mga kamangyan, napuno na natin ng pagkain ang lagayan ng kanilang pakainan. Yan ay kakainin nila ngayong hapon at bukas ng umaga dahil 9:30 pa natin sila ililipat, ilalagay natin doon sa kanilang pakainan. Dahil hapon na ay kukunin na natin ang ating kambing, dadalhin na natin sa kanilang bagong bahay. Ayan si Vilma, medyo okay na maglakad, wala na yung kanyang pilay pero hindi pa nakaka-recover ang kanyang katawan sa stress. Pero magana naman siya kumain, okay na yung kanyang pagkain. Yung huling anak ni Vilma mga kamangyan
ay 3 ang kanyang anak. 3 magkakapatid, itong si Lucky saka si Luis. Yan mga kamangyan, 3 ang kanyang naging anak. Pero ang didi niya ay 2 lang. Malulusog din ang kanyang 3 anak. Yun nga lang ay hindi natin naasikaso at namatay din. Pagka lipas ng 2 linggo ay namatay rin ang isa. Kung nabuhay yung isa ay 3 sana silang lalaki na magkakapatid. Sana ngayon ay 3 ulit ang anakin ni Vilma. At maasikaso na natin ngayon kung magiging 3 ang kanyang magiging anak. Maganda rin tong alagang kambing natin mga kamangyan. Dahil may lahi na 3 mga anak. Depende na lang sa atin kung paano natin buhayin ang kanyang anak. Dito na ang ating mga kambing mga kamangyan sa bago nilang bahay. At excited talaga si Bintoy. Siya pa talaga nauna pumasok sa kanilang bahay. Pero hindi naman niya bahay yan. Hindi niya kulungan. Doon siya sa kabila nakapwesto. Ganyan kasi ang gustong gusto ng mga kambing. Yung mayroong rampahan at may akitan sila. Nagustuhan nila ang bagong bahay na ating ginawa para sa kanila. Medyo mataas din ang sahig ng bahay na ginawa natin. Dahil ayaw nila na naaamoy nila ang kanilang dumi at ang ihi. Nagkakasakit sila kapag lagi nila naaamoy ito. Sa mga ilang araw pa ay matatapos na rin natin itong ating kulungan. Malalagyan na rin natin ng rampahan si Bintoy. At malalagyan na natin sila ng pinto sa kanilang kulungan. Sa ngayon ay ganyan na lang muna. Pagtiyagaan na lang muna natin dahil ang importante ay nailipat natin sila dito at safe na sila dito sa bago nilang kulungan. Magdadagdag na lang ulit tayo ng kulungan kapag nadagdagan na ulit ang ating kambing. At kapag marami na sila ay gagawa na talaga tayo ng pinakakulungan nila para doon sila magparami. Pero dito pa rin sa area na to kasama ng ating mga baboy. Pero malayo naman sila sa ating mga baboy. Ang plano naman natin ay maparami pa itong ating alagang kambing. Yung nakakapagbenta na tayo, nakakapag-dispose na tayo every month para pumapasok na rin ang ating income dito sa ating pagkakambing. Ayan mga kamangyan, hanggang dito na lang muna. Paki-like and subscribe naman po ng aking channel para lagi kayong updated sa susunod pa natin na video dito sa ating pagpaparm. Maraming salamat mga kamangyan. Bye bye!